Lono, so ngayon, pag-usapan natin itong tungkol sa buhay ng tao dito sa ating mundo. Ang buhay kasi ng tao dito sa ating mundo ay para tayong mga babae o mga lalaki. O the same, no, na walang ibang hangad kundi yung yumaman, magkaroon ng kayamanan dito sa mundong ito. Security sa ating buhay, pamilya, anak, magulang, o kanino man. Kaya marami sa ating mga tao dito, no, na mga babae, no, na pinipili nila, no, na mag-asawa ng mga mayayaman, mga politiko o kahit sino mga mayayaman para ma-secure ng kanilang mga anak, future ng kanilang mga anak. Pero alam niyo ba ang katotohanan na mali ang desisyon ng isang tao na piliin ang isang mayaman dito sa mundong ito, kung saan ang kanyang kayamanan lilipas lamang at hindi mananatili habang buhay dito sa mundong ito. Mas mabuti pa yung mga bagay, no, na mas mabuti pa yung mayroon tayong mga bagay o kayamanan dito sa mundong ito na hindi masyadong malaki at hindi rin masyadong maliit o kulang or hindi sobra o kulang. Tama-tama lang. Kasi mas malapit pa tayo sa ating Panginoon, makatawag pa tayo sa ating Panginoon kaysa sa mga tao mismo na lumalapit sa mga mayayaman or nag-asawa ng mga mayayaman or yumayaman talaga na pinipili nilang mga mayayaman. Dahil nga sa security ng kanilang buhay, wala na silang kailangan or secured na kanilang mga anak at sa kanilang sarili, pamilya or magulang. Pero sa atin dito, mas didikit tayo doon sa ating Panginoon. Hindi dito sa tao na ang kanyang kayamanan ay lilipas lamang, na ang kanyang kayamanan ay hanggang dito lamang sa mundong ito at hindi madadala pagkatapos ng kamatayan. Dito sa mundong ito, pagkatapos nating mamatay, wala na. Mayaman tayo dito sa mundong ito. Pagdating natin sa kaharian ng Panginoon, mahirap tayo. Ayon nga dito sa kasulatan, sa sulat ni Lucas, ang utos o sugod o sabi ng ating Panginoon or warning. Kahit para matanggap natin yung mga bagay dito sa mundong ito or ang mundo mismo, wala tayong mapapala diyan. Mas didikit tayo doon sa ating Panginoon. Piliin natin siya, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagbibigay buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian, kung saan ang mga salita niya mismo, ang mga pangako niya mismo ang nagsasabi na doon tayo mag-ipon ng kayamanan sa kanyang kaharian at hindi dito sa mundong ito. Doon ang tunay na kayamanan na kaya nating, na dapat nating ipunin. Hindi dito sa mundong ito nalilipas at hindi natin mapapakinabangan ng habang buhay. Doon mapakinabangan natin na habang buhay. Dito, pagkatapos natin dito sa mundong ito, mamamatay tayo. Yung mga kayamanan natin, iiwan natin doon sa mga pamilya natin, anak. Pero ang tanong, yung sarili natin, anong mangyayari sa iyo pagdating mo sa Panginoon? Haharap tayo sa Diyos. Kasi ayon sa kasulatan, sinabi doon sa kasulatan na pagkatapos mamatay ng isang tao, haharap sa Diyos para sa paghuhukom. At sinabi din sa kasulatan, no, na ang tao mamamatay at may kamatayan. Bakit natin pipiliin ang mga kayamanan dito o sino mang tao? Bakit natin pipiliin ang tao na mga mayayaman? Doon tayo pipili sa tunay na may kayamanan, na tunay na tayo ay yayaman sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa mundong ito, pagsikapan na natin kung paano mag-survive hanggang sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung buong lakas natin, buong isip, buong puso at kaluluwa binuhos natin para yumaman, binuhos natin para sa pagdiskarte or didikit tayo or nag-aasawa or ginagamit natin yung isip natin para mamili ng isang tao na mayaman para security sa ating pamilya. Mas pinaka-security talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang kayamanan sa ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang kaharian, hindi kayang tumbasan ng mga anumang yaman dito sa mundong ito. Lagi niyong tatandaan dito sa mundong ito, noong ginawa ng Panginoon sa pasimula ang mundo at ang tao, ginawa ng Panginoon ang tao, lagi niyong tatandaan, hindi nauuso ang kayamanan sa lapi bilang kahit pa noong unang panahon, marami na yung mga ginto.
Pero walang value yan sa panahon nilang iba at agad. Kasi nga, hindi pa nauuso ang kayamanan. Tapos ngayon na panahon, habang lumalala or tumataas or nag-iiba ang generasyon, lahat may value, may presyo. Bakit mo pipiliin ang isang tao? Bakit mo pipiliin ang isang tao na maging mayaman kung alam ng Diyos ang puso mo na ang dinidesire mo ng iyong puso para sa isang tao ay kayamanan lamang niya at para sa security ng iyong buhay at sarili at pamilya at anak at magulang. Kung akala natin sa ganitong paraan makakatakas tayo sa paghukom ng ating Panginoon, hindi, nagkakamali tayo. So mag-ingat tayo. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat.